Praise God! Magandang umaga sa inyong lahat at araw na naman ng linggo, araw ng Panginoon. Napakasaya ng mga tao ngayon sapagkat bukod dito ay meron tayong isine-celebrate. Ito yung mga ama ng mga tahanan. So balit bago natin gawin ito, ay simulan muna nating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Okay, at sige, bago tayo mag-umpisa, katulad ng ating ginagawa, magsitayo tayong lahat at awitan muna natin ang ating Panginoon at luwalhatiin natin siya. Pumalakpak tayo at awitin natin ang awiting ito. Burning
Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon at purihin natin siya. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Dahil ko nato siya. Hallelujah. Oh God, thank you Jesus. Hallelujah. Praise God. Muli, yuko natin ang ating mga ulo at manalangin tayo. Imbitahan natin ang presensya ng ating Panginoon. O dakilang Diyos. Muli, amin pong itinataas ang araw na ito. Higit sa lahat, ang selebrasyon sa mga ama. At naniniwala kami, Panginoon, kakaibang kapahayagan ang ibibigay mo sa bawat isa sa amin, lalo na sa aming mga minamahal na ama. Dalangin ko, O Diyos, na muli kang kumilos at ikaw na at pinahihintulutan namin ng iyong Espiritu Santo na siyang magministeryo sa bawat isa. Handa kami, Panginoon, upang tanggapin ang anumang kapahayagan mo. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Minsan pa isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. So, yaman din lamang na ang linggong ito ay Father's Day. Happy Father's Day. Ay araw ng mga ama. So, sa kanila ko iniaalay ang mensaheng ito. Pero para sa lahat na rin, sapagkat alam naman natin kapag tayo nangangaral sa ama o ina, kasama po ang buong pamilya. Pero ang ating pag-aaralan, of course, ay tungkol sa tatay. Kaya kung nandiyan dyan ang inyong mga Biblia, ay pakibuksan natin ito sa aklat ng Lucas. Ang kabanata ay 8. Babasahin natin ang talatang 40 hanggang 42. Pagkatapos, dundagan na lang natin, no? Ipagpatuloy natin sa verse 49 to 56. 40 to 42, then 49 to 56. Para medyo huwag tayong humaba. Okay, kung handa na po tayo, basahin natin sabay-sabay. Magbasa po tayo, no? Sumabay kayo sa aking pagbabasa. At sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan sapagkat hinihintay niya silang lahat. At narito lumapit ang isang lalaking nangangalang Jairo at siya'y isang pinuno sa sinagoga. At siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Sa verse 41, sapagkat siya'y may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang at siya'y naghihingalo. Ibig sabihin, malapit nang mamatay. Dadapwat samantalang siya'y lumalakad ay siniksik siya ng karamihan. Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae. Huwag mong bagabagin ang guro. Dadapot ng marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. At nang dumating siya sa bahay ay hindi ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinananambitanan ang dalaga, dadapot sinabi niya, huwag kayong magsitangis. Ibig sabihin, huwag kayong umiyak. Okay? Sapagkat siya'y hindi patay kung hindi natutulog lamang. At tinawanan nila siya na nililibak na nagpapaalamang siya'y patay na. Dadapot tinignan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, dalaga, magbangon ka. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya'y nagbangon pagdaka at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. At nang nagtaka ang kanyang mga magulang, dadapot ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. So pansumandali, panalangin natin muli ang pangangaral na ito. Yuko natin muli ang ating mga ulo, dakilang Diyos. Narito, binasa namin ang makapangyarihan mong salita. At kami ay naniniwala na sa bawat salitang ito, ikaw muli ay magpapahayag, lalo't higit sa mga ama na ipinagdidiriwang sa araw na ito. Kaya nga, Panginoon, sa mga salitang ito, magpatuloy kang magbigay ng kapahayagan, kausapin mo, lalo-lalo ng mga ama. Sa mga oras na ito na nakikinig sa iyo, dalangin ko, O Diyos, pagpalain mong pangangaral na ito sapagkat kung wala kayo, wala kaming magagawa. Kaya nga kaming lahat ay sama-samang nagpapakumbaba upang tanggapin ang lahat ng salita mo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus
At ang lahat ay magsabing muli ng Amen. Praise God! So, ngayong gabi, ngayong umaga ay ang pag-aaralan natin naman ay isa pang lalaki, no, na may mapagpupulutan tayo ng aral. At ako'y mangangaral sa paksang ito, no, The Great Father. Okay? Yaman din lamang na Father's Day, pag-usapan natin The Great Father. Okay. Speaking of great men, kapag pinag-uusapan ng dakilang lalaki, o dakilang tao, alam natin ang daigdig ay iniisip na kagad nila ito yung mga bayani ng kanilang mga bansa. Ito yung mga taong naging makapangyarihan sa kanilang kapanahunan. Ang ilan dyan ay mababanggit natin katulad ni Mao Zedong, no? O Mao Zedong, no, ng China. At sa Germany naman, sa Aleman, nandiyan dyan si Hitler, mga great man ito, no, nung kanilang kapanahunan. Okay? Nandiyan dyan din si Mussolini, si Stalin, okay? Si Napoleon ng Pransya, okay? Si Winston Churchill ng Inglaterra. At kapag pinag-usapan ng mga dakilang tao, pwede na nating isama rin yung mga reyna at mga hari na sa kanilang kapanahunan ay napanatili nila ang kapayapaan at marami silang napagtagumpayang iba't ibang mga teritoryo. Pwede na rin nating isama sa mga dakilang tao ang katulad ng mga general sa panahon ng digmaan. Dagdag pa rin natin yan kung pag-uusapan ng mga great men ay yung ating mga kilalang mga tao, no? Lalo na sa kapanahunan natin sa larangan ng palakasan o sports na nagbigay ng honor sa kanilang bansa katulad sa atin, no? At sa iba't ibang klaseng mga sports ito, no? Nandun sa basketball, nandun sa boxing. Ito yung mga great na kinukonsider sa ating kapanahunan. No, they have become great in their respective profession. Okay, they become great in their respective profession, but not all of them, okay, became great fathers. Maaring sa kanilang profesyon, sa kanilang mga nakilala sila, naging dakila sila, pero hindi sila lahat naging dakilang ama. Kaya nga ang ating Panginoon ay merong ibang pananaw sa mga taong katulad ng mga dakilang ito. Ang itinuturing at kinukonsider ng Panginoon, ano, na mga dakilang tao, okay, are men who have come to faith in Christ. Sasabihin ko sa inyo, maaring sa mga sabihin na nating hindi lubos na nakakakilala sa Panginoon, itong sasabihin natin parang hindi ito mapapansin. Isipin mo, those who have great, no, faith sa Panginoon, parang ano ba yan, ano? Pero sa atin mahalaga ito, okay? Kinukonsider ng Panginoon ng mga lalaking men who have been faithful. Okay? Hindi lamang sa Panginoon kung hindi sa kanilang mga asawa. Okay? Naging tapat sila. Hindi lamang sa kanilang asawa, kung hindi sa kanilang mga anak. Ibig sabihin, sa kanilang pamilya na naging tapat sila. Okay? Yan ang itinuturing at nakikita ng ating Panginoong mga dakilang lalaki. Okay? Men who have been great examples to their children. Mga tao na hindi sumusuko sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Mga tao na pinapahintulutan nila na kahit na sila ay maghirap o kaya mag-suffer. Kung ang pag-uusapan natin ay holiness at righteousness, mga lalaking pwede nating tingnan ng mataas na pagtingin. Siguro ngayon masasabi ng iba, I am an old-fashioned preacher, pero yun ang katotohanan eh. Sa salita ng Diyos, makikita mo sino bang talaga ang tunay na dakila. At isa na ako sa magsasabi sa mga taong ito, kasi nung una hindi ganito ang pagkilala ko.
Kaya sabihin na ninyong old-fashioned preacher ako. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin is an old-fashioned God. Nakuha ba natin? Bakit sinabi kong old-fashioned? Sapagat siya pa rin ang Diyos Ama, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? So, ngayong umaga, pag-aaralan natin ang isa pang binasa natin sa Biblia. Ang kanyang pangalan ay si Jairus, o sa Tagalog, Jairo, no? At marami tayong mapagkukunan ng aral na pwede nating sabihin na siya ay isang dakilang ama. So, dito makikita natin ang pagiging dakila, okay? Hindi naman nangangailangang maging popular ka, okay? Ang pagiging dakila, okay, na ama, hindi naman nangangahulugang isa kang mayamang tao o kaya kilala ka, makapangyarihan. Katulad ng ibang mga kaibigan natin. Ako'y maraming kakilala, no? Lalo na rito sa Davao. Matagal na kasi ako rito. Marami akong nakitang mga dakila, okay? Pero hindi naman sa lahat ng panahon, yun ang titignan natin sapagkat alam natin, ang panahon ay lumilipas. Ang tao ay nagkakaedad. Ang tao isang araw, kausap mo, susunod na araw, wala na siya. Okay? Hindi po masama na tayo ay yumaman, maging popular. Pero kapag pinag-usapan ng tunay na dakilang tao, tignan natin ito hindi sa ating sariling pananaw, kung hindi sa pananaw ng Diyos. At dito, masasabi natin ang ating Panginoon ay nakita, no, ang isang dakilang ama na walang iba kung hindi si Jairus. Okay? Sapagkat yung greatness na pinag-uusapan natin sa umagang ito, no, these are all temporal. Kaya nga doon sa binanggit kong mga tao, katulad nung sila, yung mga bayani noon, sina Hitler, sina Stalin, Mussolini, kung sino pa dyan. Asan sila ngayon? Karamihan sa kanila ay nakalimutan na. Because everything in this world are all temporal. Sooner or later, they will be forgotten. Okay? But being like Jairus sa text natin, we can be great not by what people expect, okay, and say, but what God say and expect from us. Sulat nyo yan. We can be great not by what people expect and say, but what God say and expect from us. That is greatness. Okay? So pag-aralan natin ang una dito, yaman din lang si Jairus ang pag-usapan natin. Ang una dito is, Jairus did the greatest thing a father can do. Ginawa ni Jairus, ang pinakadakilang bagay na magagawa ng isang ama. Okay? So, umpisahan natin ito. First, anong nangyari? Sa kanyang problema, sa kanyang anak na naghihingalo, first na ginawa niya, he came to Jesus. Yun ang una niyang ginawa. Na sa panahon ng pagsubok at kahirapan, si Jairus ang una niyang ginawa. Okay? Ay lumapit sa ating Panginoon. Sino si Jairus? Si Jairus ay isang ruler ng synagogue, no? O sinagoga. Siguro sa panahong ito, siya ay isang taong may posisyon sa gobyerno, sa pamahalaan. Siya ay isang leader ng mga tao. Sa panahon natin, he may be a government official. But in spite of his position, okay, lumapit pa rin siya, no? At nanikluhod, nagpakumbaba sa ating Panginoon. Sa paanan ng Panginoon, lumuhod siya. No? Hindi niya inisip na siya ay isang kilalang tao, mataas ang kanyang posisyon, no? Yung kagad ang nakita ng ating Panginoon sa kanya, hindi naging hadlang yung kanyang posisyon, yung kanyang kapangyarihan, okay, para lumapit siya sa ating Panginoon. And that is one thing that we need to consider to be great. Amen. Sabi nga sa James 4:10, magpakababa kayo sa paningin ng Diyos. Okay? Sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo.
Alam nyo kasi, ang isang bagay na nagpipigil sa tao para lumapit sa Panginoon, okay? Itong pride. At hanggang sa ating kapanahunan, maraming ganito. Yung pagiging palalo, yung pagiging garboso. Okay? Kaya nga sabi dito sa James 4:10, mga pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Sabi pa sa James 4:6, okay? Ngunit siya nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga garboso, dadapot nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Amen. Sometimes because of their position. Hanggang sa ngayon, nakikita naman natin yan eh. Ako, pag nakakamit ako ng mga kaibigan na ngayon ay nasa mga matataas na katungkulan, pag magkukumustahan kami. Oh, kumusta Brad? Saan ka ba ngayon? Nandito ako sa ganitong CEO ko ng isang kumpanya, ganyan. Ikaw naman, saan ka? Ako nagpapastor. Parang napakalitang tingin, lalo na pag binanggit mo ang pangalang Jesus, parang, okay lang, okay. Pero sa kanila parang napakababa. Kaya yun din na nagpipigil sa kanila para tunay na lumapit sa Panginoon. Pero ano nga bang dahilan? Bakit si Jairus ay lumapit sa ating Panginoon? Anong dahilan? It is because of a problem in their home. May problema sa bahay. Yung kanyang bugtong na anak na babae ay naghihingalo. Okay? Hindi katulad ng iba ngayon, pag nalamang ganun na sakit, wala na, tuliro na ang isip nila. No? Kung wala pa sa Panginoon, nadudo sa mga inuman, naglalasing na, dahil naghihingalo na yung anak, mamamatay, ilang sandali lang siguro. Pero itong si Jairus, sa kabila ng nangyayaring yon, hindi siya nasiraan ng loob, lumapit siya sa ating Panginoon. Hindi siya lumapit sa kanyang mga kaibigan. Nakatulad natin kahit na ngayon. Pag tayo may problema, bago pa tayo nakalapit sa Panginoon, nakalapit na tayo sa mga dati nating kaibigan, no? Na pagkamisa, kukutsain ka pa. No? Pero hindi si Jairus. Okay? Maraming lalapit sa mga kaibigan, lalo na mga kaibigan mo. Okay? Na laging nag-a-agree sa'yo. Yun ang gusto nating lapitan minsan. Yung laging umuuyon sa atin, oo, tama yun, ganyan. Yun ang mga gusto nating kausap. Ayaw nating kausap yung magsasalita sa atin ng totoo. Pero hindi si Jairus. Hindi siya lumapit sa kapwa government official na kasama niya. No? Ang una niyang ginawa, lumapit siya sa ating Panginoon. Because to be a great man, the greatest thing anyone can do is come to Jesus, especially in the impossibilities of life. Remember, sa ating talata, naghihingalo na ang kanyang, so parang imposible na, di ba? Pero hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi siya nawalan ng pananampalataya. Sabi nga sa Deuteronomy 8:18, kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagat siya ang nagbibigay ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng araw na ito. Huwag natin kakalimutan, buhay na buhay ang mga salita na kung ito lang ay makikita natin at ipapamuhay natin, sasabihin ko sa inyo, marami pang magagawa ang Diyos ating kalagitnaan, lalo na sa mga ama ng mga tahanan. Kasi sa totoo lang, maraming nade-demoralize kapag may dumating na hindi natin inaasahan. Kaya nga kahit na mga Kristiyano, nangyayari ito. Meron nga mga Kristiyano naniniwala pa sa mga pamahiin, sa mga superstition. In spite of the fact, nakaranas na sila ng himala. Pero pagka talagang nakikita nilang wala na, meron tayong kasamahan sa church. Very concerned sila dito sa kaibigan nila ito kasi all-time friends sila. Isipin mo, pinupuntahan nila sa Cotabato para ipag-pray lang. Kada linggo magbabiyahe sila para ipag-pray lang.
Nanghina yung mag-asawa nang malaman nila na pag sila pala umaalis, pupunta naman doon sa mga habak-habak, yung mga kung ano-ano ilinalagay sa katawan. Okay? At sa mga Kristiyano, meron din ganito. Pero hindi si Jairus. Sapagkat si Jairus ang una niyang naisip, sapagkat narinig na niya ang pangalang ito. Tayo hindi lang natin narinig ang ating Panginoon. Nasa atin na siya. Okay? Namumuhay na tayo sa Kanya. Pero pagka minsan dumarating pa rin yung mga tanong na bakit? Di ba? Si Jairus, iisa lang ang naiisip niya, lalapit ako sa ating Panginoon. At yun ang ginawa nitong si Jairus na ito. Bakit? Sabi nga sa Matthew 7:7, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Yan ang ating Panginoon ngayong umaga. That's why it's not a corny thing to come to Jesus. Maraming mga tao ngayon pag binanggit mo ang pangalang Jesus, pag binanggit mo ang pangalang Lord, si God, yan, para bang iba ang pakiramdam nila, no? Pero sa ating mga nagtitiwala, hindi ka kornihan. Okay? Bagkus ito'y napakahalaga, lalo-lalo na, okay, sa ating mga pangangailangan. That's why it's a great thing, okay, to trust Jesus always and make it a way of life. Ito na yung buhay natin eh. Okay? Kaya nga lagi nating sinasabi ito, before anything else, consider Jesus. Sapagkat baka doon palang tapos na ang problema natin. Kapag inuna natin ang Panginoon, we can avoid many mistakes and failures. Kung matututunan lamang natin to seek first Jesus Christ. Ang ilang mga talata rito na papaulit-ulit natin. Sapagkat yun ang mga katangian ng ating ipinapangaral. No, lalo ngayon, ang pinag-aaralan natin na si Jairus. Sapagkat si Jairus talaga, very concerned siya bilang isang ama sa kanyang anak at sa kanyang buong pamilya. So that is Jairus. Pangalawa, na ginawa niya, na pwede natin sabihin great siya, is because Jairus demonstrated the greatest example of a father's love. Okay? Hindi ko sinasabing yung mga ama nakikinig ngayon, wala kayong pag-ibig. Pero meron siyang pinakita, okay, na yung kanyang pag-ibig na yon ay hindi basta salita lamang, no? Sapagkat nagpunta siya sa ating Panginoon at nakipag-usap siya. Okay? Sometimes because of our busyness in life, okay, we forget the greatest physician of all, which is Jesus Christ. Kaya nangyayari kahit ang totoo, inaasikaso natin, pero dahil nga sa kaabalahan sa mga ginagawa natin, there are times, inililipat natin yung supposed to be responsibilidad natin na ililipat natin ito sa ibang mga tao. Pero hindi si Jairus. Siya mismo, personal siyang pumunta sa ating Panginoon at kinausap niya. He considered Jesus of what He can do. Alam niyo ba ang pinaka-pribilehiyong mga anak sa daigdig na ito? Makinig kayo, lalong kayong mga anak. Okay? Ang pinaka-pribilehiyong mga anak ngayon sa daigdig na ito ay yung mga anak na kung saan ang kanilang magulang ay laging nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos. Higit sa lahat sa Ama. Yan ang mga pribilehyo ng mga anak na ito. Okay? Those whose name are often brought before the throne of grace. Na yung Ama kapag nananalangin, itinataas niya ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. I tell you, children, wives, listen, you are the most privileged kapag ang inyong ama, ang inyong bana, okay, ay nananalangin at itinataas kayo. Okay? Those whose parents bring them to the church.
Kayong mga teenager, dapat nyong pasalamatan yan. Isang pribilehiyo nyo yan na yung inyong mga ginikanan dinadala kayo sa church. Lalo na, uulit-ulitin ko, ang mga ama. Napaka-pribilehiyo ninyong mga anak. Okay? Kapag ang inyong ama ay merong panahon para sa inyo sa kabila ng kanilang mga kaabalahan sa mga trabaho at hanap buhay. Pribilehiyo kayo bilang mga anak kapag ang inyong ama ay laging iniisip yung inyong kapakanan. Because there are also underprivileged children. Sinabi ko na yung mga most privileged children, but there are also underprivileged children. Sino ito? Ito yung mga lumalaki sa pamamahay nang walang maayos na relasyon sa kanilang mga ama at sa kanilang mga ina. Those whose parents don't even care to pray for them. They are underprivileged people or children. Amen. As I have said before, na ang pananalangin, makapangyarihan pa rin to hanggang ngayon. Ang pananalangin natin, naniniwala ako na mayroon pa ring himala na nangyayari sa kabila ng mga imposibilidad. Ito'y nagiging posibilidad. Nagiging possible itong mga impossible na ito kapag tayo'y nananalangin, lalo na tayong mga tatay. Na kung saan ay pwede nating ipanalangin ang ating mga anak at umasa tayo sa pagtugon ng Diyos sa ating mga hinihingi. Alam niyo ba ang pinakamalaking kasalanan sa pamilya ng isang ama? Ay yung mapabayaan natin ang ating mga anak. I tell you, iyan ang pinakamasakit na kasalanan magagawa natin. Those whose parents neglect their children because of busyness in many things. Nadinig na natin to at hindi ako mapapagod na ulitin ko ito ngayon. Sapagkat ang ipinagdiriwang natin dito yung mga dakilang ama na dapat nating maunawaan. Ang pinakamalaking kasalanang magagawa natin, hindi lamang sa ating mga anak, kung hindi sa ating buong pamilya, ay yung mapabayaan natin sila. Kaya nga tayong mga ama, kinakailangang balansyado ang ating panahon sa lahat ng ating ginagawa. Kasi pag napabayaan natin ang ating mga anak, I tell you, mga ama na narito, nagiging ahente tayo ng dyablo. We become devil's agent na magdadala sa ating mga anak sa pagkawasak, pagkasira ng kanilang buhay. Bakit ko nasabi ito? May mga kaibigan ako. Nung wala pa ako sa Panginoon, ganito ang nangyayari sa kanila. Pag kami nagsasama-sama, parang gusto mo hindi na matapos yung kasiyahang yun. Pero pagdating sa pamilya, maniwala ka. Neglected ito. Pero pagdating sa barkada, kumpleto sila. Alam ko hindi na nangyayari sa atin yan, pero sapagkat nakakilala na tayo sa Panginoon. Pero bantayan natin, sapagkat tuso ang ating kaaway, pwede pa rin mangyari yan. Kaya sinasabi ko ngayon, don't neglect your children, fathers. Don't neglect your family, fathers. Sapagkat diyan ka makikita na isa kang dakilang ama kapag ang una sa lahat na nagagawa mo ay malusog ang iyong pamilya at ang laging nasa sa isip mo ay ang kapakanan ng iyong sariling pamilya. That's why to the fathers of today, you need to balance every activities na ginagawa natin. Otherwise, you are in for big surprises. Take note of that, mga father. Kaya nga sabi sa Proverbs 22:6, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat nilang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Of course, hindi na yan. Hindi na natin yan, hindi na siguro nangyayari sa atin yan. But not to mention children. Mga anak din natin.
Sa ngayon, talagang nadya dyan, magkakasama tayo. Ano kaya pagkatapos nitong problemang ito, na tayo yung mga nakakwarantine pa hanggang sa ngayon? Ang iba sa atin dito, hindi na nakukuwang tanungin, nasaan ba yung mga anak natin? Okay? Sapagkat kung hindi natin ito bibigyan ng pansin itong aking sinasabing ito, this will be the next problem natin at ang iba sa inyo, ito na ang problema. Of course, hindi natin sila nakikita sa kalsada dyan, pero minsan tinutolerate natin. Na hindi natin alam, nagpupunta na sa mga lugar na hindi nila dapat puntahan. Sinabi ko na ito nung una, na ang ating mga anak ay responsibilidad natin. Hindi ito responsibilidad ng teacher sa eskwelahan. Hindi ito responsibilidad ng mga yaya natin. Yes, meron tayong kasambahay, pero pagdating sa responsibilidad sa anak, tayo yan mga ama. Mga kasama na rin dyan yung mga ina. Hindi ito responsibilidad ng kapitbahay, ng barangay, no. God holds us accountable for our children, especially the fathers this morning. Huwag nating kalilimutan yan. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Pangatlo't panghuli, tatlo lang naman ito, no? Ang isa pang makikita natin, bakit maituturing natin si Jairus is a great father? Because Jairus faced the greatest test of a father. Hinarap niya ang isang malaking pagsubok. Okay? Isipin mo, inimbitahan mo sa ating Panginoon at biglang may sasalubong sa iyo mga tao mo at sasabihin, hindi na kailangan, patay na ang iyong anak. No? Mabigat yan. Kaya ko sinabing mabigat, nangyari yan sa akin. Okay? Humarap siya sa isang mabigat na pagsubok. Dahil nga yung kanyang anak na babae patay na. Nangyari sa akin ito, lagi kong nababanggit sa inyo. Yun man talaga ang example ko. Na yung aking anak, ganun din. No? Araw ng linggo. Magsisimba kami. Nung pinapagising ko sa inyong mamitan ninyo, wala na pala. Kinuha na siya ng Panginoon. I don't know. Pero nakapagsalita ako, bakit? Tinanong ko ang Panginoon. Sa isip ko, parang hindi niya alam itong nangyaring ito. Sa isip ko, bakit pinahintulutan ito ng Panginoon? And sometimes, yung mga ganyang unexpected, we can blame God. Hindi ko sinisi, pero nandoon ang malaking question mark. Bakit nangyari ito? Salamat na lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob, bagkos ipinikit ko lamang ang aking mga mata at inisip ko ito'y isang pagsubok. At habang nakayuko akong ganyan, lumuluha ako, naririnig ko parang mga anghel na nagsasalita. Ang lahat ng kalakasan mga galing sa Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Kaya hanggang ngayon, nandito ako sa inyo. Nagpapatuloy ako. At doon ko nalaman, no? Paano kaya kung wala ako sa Panginoon? Ano kaya mangyayari? Ganon to si Jairus. Alam ko maraming nakagawa nito sa mga karanasan ninyo. Okay? Pero kung hindi tayo magiging maingat, katulad ng sinabi ko, we will begin to blame anybody. Pag wala na tayong ma-blame, ang Diyos na. Lalo na nga kung ito'y isang kamatayan ng mahal natin sa buhay. Na kahit na yung pinakamalalim na pananampalataya natin ay hindi makakatulong sa atin. But not with Jairus. He has an encouragement from Jesus at this dark tragedy sa kanyang buhay. And because he's sick, he was able to found it. And because he asked, he was able to receive it.
Basahin natin ang Luke 11:9. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. Sabi nga sa verse 15 ng ating talata, balikan natin yon, verse 50. Dadapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Bakit niya natanggap itong salitang ito? Sapagkat si Jairus ay lumapit sa Panginoon. Kaya sa atin, no? Anything na mangyayari sa atin, first thing, ang hanapin mo ang ating Panginoon. Sapagkat siguradong-sigurado ang isasagot niya sa iyo, no? Ay sagot na tama at para sa ikabubuti mo. Why? Because nothing, take Jesus by surprise. Hindi siya nasusurpresa sa mga nangyayari sa atin. Kaya dito, inihanda na ng ating Panginoon si Jairus. For that moment, inihanda na niya si Jairus. Bakit? Sa una pa lang, lumapit na siya sa ating Panginoon. Alam naman natin yan. Bago pa tayo lumapit sa Panginoon, alam na ng Diyos kung ano yung problema natin. Okay? Pero dahil nakita ito ng ating Panginoon, lumapit siya. In spite to sa kanyang posisyon sa society, sa lipunan, kilala siya. Isa siyang mataas na opisyal. Amen. He is one of the ruler of the synagogue. Pero nakita niya ron yung kababaan ng loob ni Jairus. Kaya inihanda na niya ang puso ni Jairus. Ipinakita niya kay Jairus that he still controls everything. Kontrolado at hindi siya nasusurpresa. Mula doon sa huling buhok na nalaglag sa kanya, okay, to the worst tragedy of life, alam ito ng ating Panginoon. Sabi nga, alam niya ang bilang ng ating buhok. Kaya kahit nawala na yung buhok, alam pa rin niya ang bilang kung saan nanggaling yung buhok na nalaglag sa atin. Amen. Nothing happens in our life without His knowledge. Kaya dito, He let Jairus see what he can do to her daughter. Ipinakita niya, sige, pamagalala. Hindi patay ang iyong anak. Pinahintulutan ng ating Panginoon si Jairus na sa kanyang simpleng pananampalataya, a simple faith, amen, that can do an impossible situation. Ang totoo kasi, mga kapatid ko sa Panginoon, no? Ang lumakad ka sa ating Panginoon, ito yung nagbi-build sa atin ang faith. Na everyday na binibigay sa atin, lumalakad tayo na may pananampalataya. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nagiging matatag tayo. Amen. Kaya nga si Jairus, because he is sick, he found it. Because he asked, he received it. And because he believes, he saw a miracle. So magkakarugtong yun. Okay? Humingi ka at ikaw ibibigyan. Nanampalataya siya, dinakita niya yung himala. In other words, coming to Jesus is the only way where we can overcome any obstacle in life. Mga ama, hindi pa huli ang lahat. Huwag mong lahat ilagay sa kamay mo. No? Ang magagawa mo para sa iyong pamilya, no? Malaking bahagi ang ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay isang ama ngayong umaga, para sa iyong mensaheng ito, ugaliin natin ito. Hindi ka lang magiging malakas kung hindi ang kalakasan mo hanggang sa dumating ang Panginoon. Hindi ka manghihina sa Panginoon sapagkat ang kalakasan natin lagi ay nanggagaling sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Thank you, Jesus. So sa ating pong pagtatapos, maaaring sabihin natin sa ating sarili, wala naman akong ganyang problema, Pastor. Maaaring wala, oo. Pero hindi mo alam na ilang membro ng pamilya mo, they are already spiritually dead.
Nakikita mo, nakakausap mo, buhay. But spiritually, they are dead already. Okay? Bakit mo nasabi yan, Pastor? Kasi nga sa kabila ng kaabalahan natin, hindi natin alam ang kanilang mga sitwasyon. Bakit mo nasabi yan, Pastor? Kasama ko ang aking mga anak sa church. Yes, they may be in the church still. Hindi ako naghuhusga. Hindi ako nagkukundina. Kahit dalahin mo sila sa church, iba pa rin yung personal mong nasusubaybayan sila na nabibigyan ng panahon. Sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng mga anak natin, kung hindi tayo magiging maingat, posible pa rin madaya yan ng kaaway. Huwag na po tayong lumabas ng ibang iglesia. Sa ating iglesia may mga ganyang nangyayari. Hindi na mahalaga kung sino itong mga ito. Ang akin lamang, I'm speaking in general, wala akong tinutukoy dito, pero ang gusto ko lamang sabihin, lalo na sa mga ama, this is the very time na bigyan natin ng pag-aaral, bigyan natin ng dagdag panahon ang ating mga anak sapagkat kailangan nila higit sa lahat. Okay? Of course, ang Diyos, kung hindi pagkatapos ng Diyos, siyempre ang patnubay nating mga ama. Kasi pag tayong humawak, amen, makikita mo hindi lang ito matatag, kung hindi malakas, makapangyarihan, sapagkat nariyan ang Ama sa anumang kanilang pangangailangan. Nakuha ba natin? We can be like Jairus. Hindi huli ang lahat. Lagi ko ang sinasabi sa inyo, sa Panginoon walang huli. Kaya nga kung ngayon narinig natin ito na mahalaga ang mga ama, di ba? O ba, lumapit tayo. Di ba? Ang iba sa inyo rito, kailangan nyo nang lumapit. Bakit? Hindi nyo na kasi alam kung anong gagawin. And I believe this message is very timely. It's not only because of Father's Day. This kind of message is very timely to many fathers. Hindi lang sa ating church, kung hindi sa maraming ama na nakikinig ngayong umaga. Bakit hindi natin gawin ang ginagawa ni Jairus? O ang ginawa ni Jairus na pwede natin gawin ngayon? First, he came to Jesus. Then the second thing, he prayed to Jesus. The third thing, he activated his simple faith to Jesus. Nakuha po ba natin? Pumunta siya sa ating Panginoon, nanalangin siya, at pagkatapos pinaandar niya yung kanyang simpleng pananampalataya. Sometimes we as father, we compromise to our children to avoid troubles. Yan ang mahirap eh. Marami akong ama di ko na iniintindi yan. Sasakit lang ang ulo ko dyan. Hindi pwede natin sabihin yan. Bawat problema, binigyan tayo ng kalakasan ng Diyos na harapin natin yan. Kaya nga minsan, nakukompromise tayo sa ating mga anak. Sometimes ang mga ina, sila nagiging advocate. Ipinapasa natin yung ating responsibilidad sa ating mga asawa. Pinapasa natin ito sa ang ating mga obligasyon sa kanila. Listen, Father, to all the fathers of today, let us imitate Jairus. Gawin natin kung ano yung ginawa ni Jairus. Hallelujah. So, sige, at mananalangin po ako at gusto ko munang anyayahan ang lahat ng ama. Kung kayo nakikinig ngayon dyan, lahat kayong mga ama, sa inyo muna ito, no? Sa lahat ng ama, dasalin natin ito sapagkat pagkatapos ito, kami namang lahat ay mananalangin para sa inyo. So sa lahat ng mga ama, yuko natin ang ating mga ulo at sundin natin itong dasaling ito. Sabay-sabay nating bigkasin, O dakilang Diyos, ako'y nagpapasalamat sa pagiging ama ng aking pamilya. Salamat din sa iyong mga salita na nagbigay ng kaliwanagan sa responsibilidad ng isang ama. Kaya nga ako'y humihingi
ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang. Kasabay ng pangako, nagagampanan ko ang aking pagiging ama ng aking sariling pamilya. Tulungan mo po ako na maitaguyod ng may katatagan ang aking pamilya. Proteksyonan mo rin kami sa lahat ng uri ng sakit. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, sige, tayo namang lahat ngayon, sabay-sabay tayong manalangin. At kung ano yung gusto nyong ipanalangin, kayong mga membro ng pamilya, sa inyong tatay, no, sabihin na ninyo yan at ako'y mananalangin din. Okay? At gusto ko na rin ipag-pray ang lahat ng ama. Sige, sama-sama tayo. Yuko natin uli ang ating mga ulo. O dakilang Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa lahat ng inyong mga salita na nagiging gabay namin sa buhay. Salamat din sa pagbibigay mo ng mga ama na handang tumayo at pumagitna sa panahon ng mga problema, kalamidad at krisis na dumarating sa bawat pamilya. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng mga ama na magpapalakas at magbibigay ng mga probisyon, lalo na sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Naniniwala kami, Panginoon, kung wala ka sa aming kalagitnaan ay wala kaming magagawa. Kaya nga, Panginoon, patuloy mo kaming turuan sa nararapat naming gawin, lalo na sa panahon ng pagsubok sa amin. Sangkapan mo kami ng lakas at kapangyarihan upang malampasan ang lahat ng ito. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So, again, gusto kong magpasalamat sa inyo, sa inyong pakikinig. At pagkatapos po nito, ay meron tayong short presentation. Sana, kung hindi naman kayo lalabas, linggo naman ngayon, panoorin ninyo. I think may presentation ng mga pulilit natin, bago po ang ating children's school. Okay? So, ulitin ko, marami pong salamat muli at God bless you, especially sa mga tatay. Bahala na kayo kung paano nyo idadaos siyang Father's Day. No? Basta kami, naririto rin kami sa bahay namin. Hindi kami pwedeng lumabas. No? But anyway, pinasasalamatan ko mga tatay natin dito sa ating church. God bless you. At more power. More power to you sapagkat alam natin maraming umaasa sa ating mga ama. Okay? Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Father, how he really feels. A handshake or pat on the back is all that he reveals. I like to ride that road, hearing this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way.
I can raise him half as well as you raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the years drift away, I never took the time just to say I love you, and I always have. Thank you for being my dad. A son rarely tells his father how he really feels. A handshake or pat on the back is all that he reveals. I like to write that wrong, hearing this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man. No, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. Thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. Now I've been blessed with the son of my own, not my own bedtime stories to tell. If I can raise him half as well as you raised me, guess I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand. Thank you for making my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the years drift away, I never took the time just to say I love you, and I always have.
my dreams come true. You're an extraordinary man, and I hope you're as proud of me as I am proud of you. Thank you for giving me life. Thank you for showing me good from bad. I guess I'm only really trying to say thank you for being my dad. Even though the